Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ngayon tuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Nagsanipuwersa si Sandro Marcos at Martin Romualdez para mapabagsak, ma-impeach si VP Sara. Ang unang pumirma sa impeachment, si Sandro Marcos. Ang huling pumirma sa impeachment, si Martin Romualdez. Opening si Sandro, closing si Martin Romualdez. Nagsanib puwersa ang magtito. Nako, mga kabibig. Sabi pa ng isang netizen, pinagkaisahan si BBM, trenaydor si BBM, pinawalang hiya si BBM, pinamukhang mambubudol talaga si BBM. Kasi sinabi ni BBM na, hindi natin pag-aksayahan ng oras ang impeachment ni VP Sara. Sara is unimportant. Pero ngayon, anong ginawa ng anak mo BBM, at yung pinsan mo si Martin Romualdez? Mas klaro sa mga tao na walang respeto ang anak mo sa'yo. Diba? So magulo ang pamilyang Marcos. Nagbabangayan ang pamilya Marcos. Hindi nagkaisa ang pamilyang Marcos. Kaya ang Pilipinas ngayon sobrang gulo kasi ang namumuno hindi klaro. So ito kabibig ha, manood tayo ng isang video kung saan tila pinagtatawanan si BBM o di ba parang question kung siya yung presidente Siya ang unang nagsalita na humikayat sa Kongreso na huwag bigyang pansin ang impeachment. Uunahin ang problema ng bansa. Para yatang hindi nakinig ang anak niyang si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. May isa pang tanong sa isang netizen. Baka front act lang si Sandro at Martin, pero ang totoong may plano ipa-impeach si VP Sara ay si BBM. Nako po, huwag mabudol, huwag magpabudol sa drama. So ito nga kabibig, nabudol nga si VP Sara, tayo pa ba? Nabudol nga tayo sa 20 pesos na bigas na until now ay hinahanap pa rin ng maraming Pilipino. So ito kabibig, manood tayo ng isang sa Net 25 sa Ganang Mamamayan. Manood tayo ng kailang reaksyon tungkol sa ginawa ni Sandro Marcos. Let's watch and see. Nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos, si Executive Secretary Lucas Bersamin, na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Oh. Well, sasabihin naman niya, siyempre, independent ako. Oo Congressman ako, may sarili akong pag-iisip. Totoo yun, pero... May sarili akong desisyon. Yes, pero nananatiling anak ka ng Pangulo. Diba? Correct. Yun lang. Para bang ibig mong sabihin, para bang sinabi niya, Benny, nung sinabi nga ng tatay ko na gagawing 20 pesos ang bigas, naniwala kayo di lahat tayo nabola. Diba? Kaya hindi kami naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ilagay natin sa magandang perspektibo itong ginawa ng ating butihing congressman na Sandro Marcos. No? Magiging bahid yung aksyon niyang ito. Correct. Sa imahe ng kanyang ama dahil nakapagsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun He could have just, yung inhibit. Yun ang pinakamaganda, inhibit. Totoo Hindi, Mas nagmukhang sinungaling si BBM. Mas mukhang hindi ka respeto si BBM kasi anak nga niya, hindi ni respeto ang desisyon ng kanyang ama. Diba? So kung hindi respetuhin ni Sandro Marcos ang gustong mangyari ng kanyang ama para sa Pilipinas, how much more people will not respect them? Diba? Yung anak nga hindi nyo rumespeto. Hindi ka kailangang umuo o hindi. Hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil meron ng binanggit ang iyong ama. Si speaker, kahit na siguro pinsan niya, medyo malayo. Pero kung mismong anak, ang susuway sa tatay, sa gustuhan ng tatay, di ba? Medyo hindi ata angkop yun para sa isang Pilipino. Yes, una, sa kultura. Pangalawa ay first family kayo, di ba? Correct. Tama. Unless
nambobola na naman ang presidente. Na nung sinasabi nyo, hindi, ano Baka lang nga, yan, no? kunwari lang yan. Baka kung Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang Oo. tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Oo. Correct. Ayun. Kaya parang sinabi nga, parang hindi na kayo nasanay sa akin. Sinabi ko na nga na gagawin kong 20 pesos ang bigas eh. Eh ngayon, nag-national emergency na tayo. Food security emergency. Oo nga. Mhm. Hindi nga magawang Hindi pa rin 35 pa rin. hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. So hindi na tayo nagtataka Hindi kung na tayo bakit maniwala sa kanila. hindi nga maniwala sa kanya mismong ang anak ng presidente. Well, pagka ganito ang sistema, Mm. magiging mahirap sa bawat Pilipino na pakinggan Ang at presidente. paniwalaan kung ano man ang sasabihin ng Correct. Pangulo. Ayun na, parang humihina ang liderato, di ba? Mm. Parang, halimbawa, nagbigay siya ng polisiya, Mhm. ito pong gagawin natin, ganyan. At sasabihin ng tao, hindi, narinig na namin yan. Hindi ka naman pinaniwalaan, di ba? Oo nga. No. Ang sinabi mo, ang gusto mo, makakabuti sa mga Pilipino, ay, hindi naman naniwala yung mga tagasunod mo, yung mismong nasa likod mo, Yung yung anak mismong mo, kasama hindi mo sa maniwala. bahay, hindi naman naniniwala sa'yo. Kami pa ba, mga Pilipino, ang maniniwala sa'yo? Hindi ba? Correct. Yan ang pinapoint out ko. Ayan Medyo mabigat. Yun ang mabigat na Mabigat implikasyon ang repercussion nung action na yan. na baka hindi nila naisip nung una. Mm. Hindi ba? Mm. Yan lang ho naman sinasabi natin. Wala tayong masamang intensyon, kundi ipakita, di ba? Kung ano ang implication, kasi maraming implication ang pangyayaring ito, hindi ba? Tama. Diyan sa impeachment. Kasi unang-una, karapatan naman talaga ng House na Correct. isulong ito. Base naman Oo, sa legal diba? na proseso, tama lang to. Tama. Pero Oo. ang kailangang tinitingnan natin dito, yung repercussion sa Ayun. taong bayan. Ayun nga. Yung repercussion sa ating ekonomiya. Mhm. Yung repercussion sa ating hapagkainan. Mhm. Yun na lang. Oo. Yung hapagkainan, yun ang pinakamabigat doon. Correct. Na mismo ang nagsabi ay presidente. Mhm. Ayun nga, hindi nga pinaniwalaan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ba? Mhm. Medyo mabigat to. Mabigat. Mabigat tayo. Mabigat to. Mabigat. Meron pa nga pang pahayagang Malacanang dito bago inunahan na nila Benny. Oo, inunahan. Nagpahayag ho ang Inunahan meaning may plano. Inunahan meaning naghuhugas kamay na ang Malacanang sa kung posibleng anong mangyari. 'Di ba? So nakikita na or alam na ni BBM possibly na mangyayari itong si Sandro ang unang pumirma, si Martin Romualdez ang panghuling pumirma. Open and lock, 'di ba? So para maging safe ang pangalan ni BBM ay naglabas muna si Lucas Bersamin ng tungkol sa impeachment. Ito kabibig. ang Malacanang na hindi sila mangingialam sa impeachment complaint. Totoo naman. Hindi mo dapat pakialaman. Oo. Kaya lang may nauna ka nang sinabi, hindi ba? True. Yun ang hindi naging magandang ehemplo. Di ba? Parang may nauna ka nang sinabi na ito ang gusto ko mangyari. At least, iginalang man lang yun hindi ba? Totoo. Nung kanyang mga kasama. Kung walang Ayan, paninindigan. sabi ho ni Secretary Lucas Bersamin, the power to initiate an act on impeachment complaint is the sole prerogative of the House of Representatives. Out of respect, eto pa out of respect for institution, the President will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. Ayan. Respeto sa institusyon ang ginamit. Ang problema, nakalimutan nila, parang Yung respeto respeto naman sa presidente. sa institusyon ng Oo, presidente. na parang binaliwala Na nila. binaliwala. Kasi may nauna ng pahayag Parang So, pocket parang lang. sinasabi dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, irespeto natin ang House of Representatives, pero ang Pangulo okay lang. na hindi Kahit respeto. huwag nyo nang respetohin sa kanyang kagustuhan. Sakit Diba? naman yun. Wala naman sinabing ganon. Pero doon papunta. Kaya, Yun ang, Doon na papunta. yun ang ibig sabihin yan. Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. Mm. So, tayo maghihintay kung ano magiging kahihinatnan ho ng impeachment na ito dyan ho sa Senado dahil sabi nga ni Majority Floor Leader, ano pangalan? Villanueva ba? Yes.
ay gagawa sila ng bukod na rules tungkol dito. Pero as of now, ay hindi pa siya nakasalang sa... Hindi pa nakalatag. Nakalatag kasi wala siya sa agenda. Yes. So, ibig sabihin, nagkagulatan Oo. dyan sa Senado na meron na palang ganitong isusulong na impeachment ngayong araw, sa huling araw ng kanilang sesyon. Pero ano mangyayari dito, no? Mag-uuwian, Mm. pupunta sa probinsya, Mm. aasikasuhin yung ang mga constituents, Mm-mm. papabalikin sila? Hindi ko alam. No? Mahirap manghula eh. Oo. Pero, Siguro makakuha natin si Senate President Chis Escudero pwede. para makausap natin at malaman ano talaga ang pinaplano para dito. Baka naman, siyempre, nagbumuni-muni din siya. Hindi, kasi raw hindi niya raw hindi niya raw inaasahan ito. Hindi nga. Oo. Mm-mm. Kaya nga napagbilinan yung ibang kasama natatanggapin na lang. May... Pero ang sinabi ni Chis Escudero ngayon is sa June 2 talaga sila babalik mag-session at kasama na itong trial ni VP Sara. Reaksyon. Ito, humingi tayo ng reaksyon kay Attorney Salvador Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, ito ay sa kabilang panig, di ba? Yes, Dahil yes. tagal na nating narinig yung tungkol sa impeachment. Ngayon Tagal na. ihahain na sa Senado. Kung ano naman ang reaksyon niya. Oo. At tingnan natin kung ano yung magiging papel niya in case na mukhang merong magiging papel si Attorney Salvador Panelo. Sigurado yan. Oo. Magaling na abogado yan. Attorney Sal, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa. Gandang hapon po, Attorney Sal. Oo, straight to the point na tayo. Ano hong reaksyon nyo dito sa impeachment na isinulong ngayong araw na ito? Well, gaya ng inaasahan at matagal ko nang sinasabi paulit-ulit na itutuloy na yung impeachment. Yung mga kontra kay Duterte, matagal na nilang plinano yan. At ang unang-una, ang layunin nila ay propaganda against BP Sara. Inilalarawan nila na siya ay hindi mapagkakatiwala ang opisyalis at kailangan tanggalin. Pangalawa, ang ultimate na layunin nila ay disqualify siya sa May 28. presidential contest sa 2028 sapagkat siya ang leading contender. At pag nanalo sila sa impeachment, makonvict, o definitely disqualified na siya. Kaya yung impeachment na yan, whether ituloy nila o hindi, kasi hindi mo alam kung yung Senado tutuloy nila yung convince ng impeachment court. Sapagkat mayroong eleksyon eh. Baka busy na sila. If that happens, for next year yung impeachment kasi may 1 year ban. Ngayon, kahit na hindi matuloy yan at 1 year ban, ganun pa rin. The purpose is to destroy her. Matagal pa 2028 eh. So, you mean, Attorney, nandun pwede pa rin yun. lang i-refile yan next year? Kung sakaling Oh, upuan syempre. ngayon yan, i-refile lang next Oh. year yan? I-refile lang yan. Kasi pag hindi mo tinuloy yan, may 1 year ban yan. Ngayon, ang implikasyon ng pag-file nila, isa lang. O dalawa, siguro dalawa. Number one, hindi sila nakikinig sa overwhelming voice ng sambayanan na kontra sa impeachment Yes. sa Vice Presidente. At pangalawa, hindi nila iginagalang yung kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Nakalimutan na yung impeachment kasi makatwiran ang kanyang mga kadahilanan. Correct. Number one, sabi niya, that's divisive. Pag-hati-hatian lang natin yan, lalo tayo mag-aaway-away. Pangalawa, non-productive yan. Kasi hindi kayo makapokus sa inyong legislative agenda. Correct. Pangatlo, walang makikinabang na kahit na isang tao. So bakit nyo itutuloy yan? O madaling sabi, itong mga kaalyado niya, hindi nakikinig sa kanya, hindi pa nakikinig sa bayan. So ano magiging resulta? Yan pong galaw nila ay mapapalakas lamang ang suporta ng taong bayan kay VP Sara, and it will fan the flames of disgust and rage against the willful and brazen violation of the Constitution. Yung mga garantiya niya sa saligang batas, talagang nilalabag nila ng gusto. Kaya lalong mag-aalab ang galit sa kanila.
mukhang hindi nila natututuhan ang mga aral na iniwan ng kasaysayan. They have not learned the lessons of history. Kaya nung marinig kong tinuloy nila, talagang yung kasabihan, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Alam mo, yung mga Diyos ng Tanana, pag gusto kang ihulog sa bangin at itapong ka sa dagat, paliligayahin ka muna, lalasingin ka bago ka tuluyang ihulog. Kaya yan ang nakikita natin. Pero sa ngayon ho ba, sa tingin nyo, merong posibilidad na upuan ito ng Senado at hindi gumalaw yung impeachment na yan? Dahil depende nga break sa na ho kanila. eh. Kasi if it will affect their campaign. Kasi marami rin electionistas, di ba? At busy-busy na sila. Kapag pag may mga kumontra dyan, o nakiuso sa kasama, wag na yan, saka na lang yan. Anyway, malayo pang eleksyon. Hindi sila magkukumpid. Ang masakit po doon, ang magiging busy dyan, let's say Senator Bongo, Senator Bato, which are known allies of the Vice President. Correct. Sila yung re-electionist. So kung magiging dalawa nga naman yung concentration, hihina yung kanilang campaign. Correct. Di ba? Kaya most likely, baka yung mga yan hindi interesado sa impeachment court. Nakasama sila. Okay. So as of now, ano po ang strategy na nasa isip nyo na yung makikita ng ating taong bayan para naman po malaman na hindi na napanghihinaan ng loob ang mga Dutertes? Unang-una, meron ng panawagan at meron ng pahayag niyan si P.P. Sara. I think 2 weeks ago sinabi niya na tungkol niya sa impeachment. At sabi niya, hindi siya napitinag dyan. I'm ready to face the impeachment trial. Ready na ang aking legal team, sabi niya. Kaya nung ako nga kanina tinanong, anong sa tingin niyo? Paano niya haharapin ang impeachment? Ang sagot ko iisa lang. Inday Sara will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Correct. Anong pa magiging may papel po ba kayo sa in case na magkaroon na ng hearing sa impeachment? Matagal na yung aking papel, di ba? Pinagtatanggol ko, alkalde pa yun, pinagtatanggol ko, ano pa bang papel ko ito ninyo? So, isa kayo sa Paulit-ulit na ako Isa kayo sa defense lawyer. defense panel. Oo. Ay, hindi na kailangan maging defense lawyer. I've been defending her. Ano pa bang tawag mo doon? Ibig sabihin ba pang magbi-meeting pa? Sa bagay, wala pa naman. No? It's too early to Kung naglalatag pa ang Senado ng kanilang rules, naglalatag din ng depensa. depensa. Oo, tama. Basta ready na si Inday Sara dyan. Good luck. Ulitin ko she will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Wow. Si dating Pangulo Duterte, anong sabi? Tulog pa hanggang ngayon kasi yun ang sleeping time niya. Mamaya Hindi niya pa alam. Ayun. Mamaya pa magigising niya, mga 7. Hindi Kaya na rin, natutulog yun ang alanganin. Ano ba naman ang... mukhang hindi rin Pero tatawa lang yun. Oo. Matagal na yan. expected Diba, naman. ganun ba yung style nun? Oo. Okay po. So yan po mga kabibig yung mga kuro-kuro nila, yung ready na pala si Vice President Sara Duterte. So go na, push na yan para magkaalaman na. Yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.